Ka-express sa video na ito, tatlong mainit na balitang basketball ang sabay-sabay nating pag-uusapan. Una, may mga kumakalat na reports na mas tumitindi pa raw ang shooting ni Kai Sotto. Matapos ang ilang buwang nakafocus siya sa rehab, bawal sumabak sa komplikadong drills. Ginawa niyang oportunidad ang panahong ito para hasain ang kanyang shooting stroke. Ngayon sa mga practice clips, makikita na kahit may bantay, walang problema. Tinitirahan na niya ang defenders over their outstretched arms para bang nadagdagan pa ang kanyang armas sa opensa. Pero hindi lang si Kai ang bida sa ating update ngayon. Mula naman sa SBP, lumabas ang malinaw na pahayag. Ang pinakamalaking target ng Gilas Pilipinas ay makapasok sa 2028 Los Angeles Olympics. Hindi lang basta Asia Cup o World Cup, kundi ang pinakamataas na entablado ng basketball ang tinututukan ng ating programa. At panghuli, isa pang controversial na usapin, ang stint ni LA Tenorio sa Gilas, reportedly under review. Posible raw na may mga pagbabago agad sa lineup. Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating national team? Tatlong malaking balita, isang video, simulan na natin kay Kai Sotto. May mga unconfirmed reports na lumalabas mula sa recent practice sessions na tila ba ilang level na raw ngayon ang shooting ni Kai. Kung dati ay kilala siya bilang rim protector at low post presence, ngayon ay nagiging mas versatile na siya bilang big man na kayang umiscore kahit sa labas. Ayon sa mga nakasaksi, halatang ginamit ni Kai ang panahon ng kanyang rehab para i-improve ang kanyang aspeto ng laro na ito. Hindi masyadong napansin noon ang kanyang shooting. Noong hindi pa siya pinayagang sumabak sa mga komplikadong drills, hindi rin siya bastang nagpahinga. Imbis tinututukan niya ang kanyang shooting mechanics, footwork, release at consistency. At resulta nito, makikita raw sa mga scrimmage na kahit may mahigpit na bantay, hindi na siya nahihirapan bumitaw ng tira. May mga pagkakataon pang tinatarget siya ng depensa, pero ginagamitan niya ng kanyang taas at wingspan para umatake over the outstretched arms ng defenders. Para bang mas komportable na siya ngayon sa catch and shoot at face-up game. Malaking bagay ito hindi lang para sa kanyang career, kundi para rin sa Gilas Pilipinas. At sa international stage, hindi na sapat na malaki ka lang at marunong mag-post up. Kailangang versatile at dito pumapasok ang bagong arsenal ni Kai. At kung magpapatuloy ang ganitong improvement, maaari siyang maging stretch big na kayang magbigay ng spacing at opensa habang nananatiling defensive anchor sa ilalim. Well, sa madaling salita, nakikita natin ang pagsilang ng isang mas modernong version na Kai Sotto. At dagdag pa rito, hindi rin may kakaila na ang pag-improve ng kanyang shooting ay magbubukas ng mas maraming pinto sa international opportunities. Sa NBA halimbawa, highly valued ang big man na may shooting touch. Makikita natin yan kina Kristaps Porzingis, Brook Lopez at kahit kay Karl Anthony Towns. Kung magpapatuloy si Kai sa ganitong trajectory, hindi malayo na mapansin siya ulit ng mga scout at coaches sa US at Europe. Pero syempre, hindi ibig sabihin ito ay wala ng challenges. Kailangan pa rin patunayan ni Kai na kaya niyang gawin consistently ang mga bagong armas niya sa laban, hindi lang sa practice. Madalas kasi isa sa mga practice setting at iba pang intensity kapag totoong competition. Dito masusubukan ang kanyang mental toughness at decision making. Pipiliin ba niyang umatake sa poste o babanat mula sa midrange o 3-point area? Well, gayon pa man, magandang senyales ang nakikita natin ngayon. Isang Kai na hindi lang basta malaki, kundi multi-dimensional. Isang Kai na hindi lang prang protection sa rim, kundi pwedeng maging go-to scorer sa clutch. At isang Kai Sotto na kung tuloy-tuloy ang pag-improve, posibleng maging susi sa pagbabalik ng Gilas sa glory days sa international stage. At habang inabangan natin ang kanyang full return, malinaw ang kanyang shooting ay magiging headline ng kanyang bagong bersyon. Mas handa, mas kompleto, at mas nakakatakot para sa kalaban. At habang umiikot ang usapan kay Kai, hindi rin nagpapatinag ang samang basketball ng Pilipinas. Malinaw ang mensahe nila. Ang pangunahing target ngayon ay ang pag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito mismo ang inireport ng Manila Bulletin sa kanilang latest coverage. So ano ang ibig sabihin ito? Hindi sapat ang isang magandang turnaround lang ng isang tournament. Kailangan ng long-term plan, pag-build ng depth, consistent exposure sa high-level competition, at strategic na paggamit ng FIBA windows at Olympic qualifying tournaments bilang daan papunta sa Los Angeles. Well, maraming analyst ang tumutukoy na ang World Cup o qualifiers ang magiging pinakamalinaw na pathway para makuha ang Olympic berth. At pangalawa, ang SBP ay nakikita ang naglalatag ng mas structured na 4-year plan, hindi lang para sa senior 5x5 team, kundi pati na rin sa 3x3 programs.
dahil may iba't ibang slots at ruta para makarating sa Olympics. Kung tataas ang priority sa Los Angeles, aasahan natin ang mas agresibong scheduling ng tune-up at mas malalim na talent scouting para madagdagan ang international experience ng pool. Pero hindi magiging madali. Maraming team sa Asia ang sabik din sa mga parehong slots at kailangan ng gilas ng consistency, hindi lang star performances. Sa short term, expected na magkaroon ng rotation experiments, ilang bagong players na susubukan sa FIBA windows, at mas ekstrakto na performance metrics mula sa SBP habang tinatarget ang Los Angeles Dream. Kung may mga long-term plan ang SBP para sa Los Angeles Olympics, may mga short-term decisions din na kailangang ayusin. Kabilang na dito ang coaching staff ng Gilas at sa gitna ng lahat, nasa ilalim ngayon ng masusing pagsusuri ang stint ni LA Tenorio bilang bahagi ng Gilas program. Ayon sa ulat ng Daily Tribune, hindi pa sigurado kung mananatili si Tenorio sa coaching setup matapos ang ilang buwan ng adjustment. Kilala si LA bilang the general na nagbibigay ng maraming karangalan sa Barangay Ginebra at ngayon ay transitioning sa coaching role para sa ating national team. Pero gaya ng kahit anong rebuilding stage, laging may mga tanong kung swak bang sistema at kung anong direction ang mas makakabuti para sa Gilas. Dagdag pa rito, maraming observers ang nag-uugnay ng sitwasyon kay LA Tenorio sa mas malaking plano ng SBP. Kung paano balansehan ang pagpasok ng mga bagong henerasyon ng coaches habang pinapakinabangan pa rin ang experience ng mga veterano. Hindi rin lingid sa lahat na mataas ang expectations para sa Gilas, lalo na ilang big tournaments ang nakasalang. Kaya't anumang desisyon ukol kay LA Tenorio ay hindi lang basta internal matter kundi may direktang epekto rin sa team chemistry at execution. Sa ngayon, wala pang final na announcement, pero malinaw na bukas ang posibilidad ng adjustments. Kung sakaling palitan man siya, tiyak na babalansehan ng SBP ang respeto sa kanilang contribution at ang pangangailangan ng kupunan sa bagong direksyon. Isang bagay na sigurado, lahat ng mga mata ay nakatutok sa coaching staff dahil alam ng lahat na higit lang sa players ang susi sa tagumpay, kundi pati ang tamang tao sa likod ng bench. Express, malinaw ang tatlong malaking usapin na sabay-sabay na bumabalot ngayon sa Gilas Pilipinas at sa basketball community. Una, ang bagong armas na si Kai, ang mas pinalakas at mas consistent na shooting na hindi lang magbibigay sa kanya ng bagong identity bilang modern big man, kundi malaking tulong din sa spacing at offensive option ng Gilas. At kung tuloy-tuloy ito, mas ladong tataas ang tsansa nating makasabay sa mas malaking kalaban sa Asia at sa buong mundo. At ang malinaw na direksyon ng SBP patungo sa 2028 Los Angeles Olympics, hindi na ito simpleng tournament-by-tournament approach ang nakalatag na long-term vision kung paano magiging Olympic-level contender ang Gilas Pilipinas mula talent development hanggang coaching strategies. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.